Ano-ano nga ba ang top videos ng Rochelle dito sa vlog ni Kalinga Prab dito sa Rochelle Serye? Samahan niyo ko na bigyan ng reaksyon at commentary at review itong mga videos ng Rochelle dito sa vlog ni Kalinga Prab. At ang tanong, issue, nakakasira nga ba ng views? Yan po ang ating pag-uusapan dito sa ating YouTube channel. Hi guys, magandang araw po sa inyo lahat. And this Marzano again. At samahan nyo guys, nagmawa ng review at comment, reaction dito sa top videos ng Rochelle. As of June 27, 2024, i-update ko kayo lahat guys sa top videos ng Rochelle. At detail by detail ay i-reviewin natin guys. At syempre, through our data analysis. Syempre, bago tayo mag-start, gusto ko munang i-shoutout. Gusto kong i-shoutout ang syempre ang nag-iisang ama ng Kalinga, Kuya Bal Santos Matubang. Kalinga Prab at Jackie Kalinga. At syempre ang nag-iisa at talaga naman napaka-innovative sa kanyang mga vlog at kasama sa top 12 most viewed vlogger in the Philippines. Ang nag-iisang macho-macho at gwapong-gwapo at matalino, Kalinga Prab. Kuya Props, Kalinga the Beat, Mr. J. At syempre hindi natin kakalimutan ang good advisor at napaka-respetado na co-founder ng Kalinga. Syempre always support sa kanyang mga upload at live, Ate Edna Vlogs. At syempre always support kay Kalingap Edu, Ruel of Malalag, Kalingap Dan, at of course kay Rachel Morales. Sa mahihirap ang pagtulong. At kaya guys, samahan ninyo ako dito sa ating data analysis dito sa mga videos ng Rochelle dito kay Kalinga Prab. At the same time, pag-uusapan natin guys kung nakaka-apekto ba itong issues sa mga dumarating na mga issues dito sa Rochelle, nakakatulong ba ito sa kanilang views? Pag-usapan po natin yan. At syempre, napakalaking, I think maganda rin itong pag-usapan, kasi napapanahon. At the same time, magkaroon kayo ng idea. At lalo yung mga nagmamarathon dito sa video ng Rochelle, nila Ruel at ni Rachel, di sa mga vlog ni Kalinga Prab, magka-idea po kayo. At the same time, tulungan natin pataasan. At ito pong video na to ay magiging guide ninyo sa inyong pagmamarathon. Of course, hatid sa inyo ng paborito nyo reactor, Marzano TV 2.0. At syempre guys, huwag nyo kalimutan na mag-like, comment, and subscribe. At pakishare na rin po sa inyong mga kaibigan at syempre sa mga inyong mga GC or mga FB page. Marzano TV 2.0. Alright, please subscribe. And please subscribe guys, talaga naman. At syempre simulan natin guys, ano-ano nga ba ang mga videos na nasa ano nga ba ang mga videos na mataas ang views, mataas ang like at comments. Papakita ko po sa inyo yan guys, detail by detail. At ito po lahat ng aking papakita po, let me know lang po kung meron akong nalagpasan or may pagkukulang po ako, Ito ay based sa update ni YouTube as of June 27, 2024. So, maaaring papakita ko po sa inyo ngayon, maaaring magbago na to, sa susunod na araw o susunod na mga oras. Kaya, hindi po ito pinaka-exact. Pero, ito po ay based dito sa current, as of June 27, 11:55 AM. At syempre guys, tandaan nyo guys, this is only my data analysis. Please correct me if I'm wrong, if may mga na-miss po ako. Pero syempre, tandaan natin, ito po ay based sa YouTube at makakatulong po ito para sa lahat ng mga nagmamahal dito sa Rochelle. At
samahan nyo guys. At syempre, simulan na natin siguro to guys. Simulan natin. Sino yun? So, ito na po. Papakita ko po sa inyo ang top Rochelle videos dito sa Kalingap serye. Top Rochelle videos Kalingap serye. Siyempre, as of June 27, yung may pamagat na artistahing dalaga nagpahagulgol sa iyak ang babae nagpaluwa sa amin. Nakakuha siya ng 2.1 million views at meron tong 88k likes at siyempre 8,009 comments. And number 2, nakakuha ito ng 2 million views at 79,000 likes at 13,785 comments, no? Part 15, Ruel naiyak sa sorpresa. Rochelle, pinakilig kami, nagulat kami sa ginawa. At syempre, nakakuha ng 1.6 million views at 71k likes at 6,376 comments. Ang Part 8, artistahing dalaga, sobrang nakakilig. Ruel, kinabahan kay Rachel. At syempre, 1.6 million views sa nakakuha ito ng 1.6 million views, 78,000 likes at syempre 11,200 comments. May pamagat tong Part 24 Surprise Part 2. At syempre, nakakuha ito ng 1.4 million views, 82 likes, 82,000 likes at meron tong 8,393 comments. May pamagat to Part 27, ang nakakilig at emotional na ribbon cutting sa bahay nila Rachel. Record breaker pa. At syempre, 1.4 million views, 72 likes at 12,525 comments na may pamagat Part 23 Surprise para kay Rachel. At syempre, nakakuha ito ng 1.3 million views at meron itong 71,000 likes at 20,578 comments. Episode 5, Rachel hindi na nakapagpigil. At syempre, meron tayong 1.3 million views at 60,000 likes at 9,177 comments. Ito naman po ay may title na Part 21, Iiwan Mo Ko, Rochelle serye. At syempre meron itong 1.2 million views, 50. At syempre, congratulations po ulit sa lahat ng mga nagmamahal dito sa Kalingap. Number 1, One Kalingap, One Family. Hatid po sa inyo yan ni Merzano TV 2.0, ang reaktor na maharot pero gwapong-gwapo. At syempre, tanong ng iba, Merzano, ang tanong namin, yung issue ba ay nakakasira ba ng views? Nakaka-apekto ba siya? So, marami nagtatanong about yan guys, no, kung yung issue ba ay talaga nakakasira ng views. Actually guys, kasi yung mga issue guys, no, actually, meron yung positive at negative reactions or results. Of course, lahat ng issues meron yung result. No, pero hindi lahat ng issue nagre-result to ng negative, no? At nakakasira ba to ng views? Yes, sasabihin natin, meron siyang factor, pero yung issue na yan minsan, nagagamit din yan para tumaas ang views, no? At nabubuhay yung community, kahit katulad sa mga artista. Artista talaga ang pinaka sa araw-araw na lang, no, sa mundo ng sa ano natin, sa culture natin, no. Kung papansinin niyo, lalo sa mundo ng showbiz, mapa-local at mapa-abroad. Aminin natin, issue is ang pinakamalaki ang views.
Di ba? Malaki yung views guys. At nabubuhay ang mga artista sa issue. Kapag patay na yung kanilang career, nabubuhay yan. So ngayon, ang tanong natin guys, no, nakakasira ba siya? Actually, kung pag-uusapan natin guys, syempre nakakatulong din ang issue para mabuhay yung community. At the same time, nakakasira din yan. No, depende sa issue. Depende sa nilalaman ng issue. Katulad ng issue ng mga vlogger na nakipaghiwalay ng babae. Katulad bigyan tayo ng example guys. Si Pambansong Kolokoy, last time talagang sikat na sikat siya, pero biglang nawala sa social media because that's a personal issue. No, ito yung nagiging problema ng mga ibang vlogger kapag nagkaroon sila ng personal issue. Kunwari ng babae, may ginawang mali, no? Ang mga Pilipino, i-accept nila yan, pero kapag nagkaroon ka ng issue na talagang medyo immoral, minsan, bumabaksak yung vlogger. Pero kung issue, no, within the community or issue na talagang hindi naman personal, sometimes issue ay nakakatulong talaga yan, guys. Kaya nga sabi nila, may kasabihan tayo na good publicity, no? Sabi rito, guys, papakita ko sa inyo, no? Sabi rito, yan, no? Bad publicity can lead to positive result. No? Bad publicity siya, like issues. Totoo yan guys, no? Talagang nakaka-lead siya ng positive result, no? Pero syempre, hindi lahat ng issue nakakatulong. Remember guys, nakaka-affect pa rin yan. Di ba? Minsan kasi, kunwari, like binigay ko na example, pag ang issue ay personal, like ng babae ka, nanloko ka ng kapwa mo, sometimes talagang kakalimutan ka ng mga followers mo. Sometimes mag-unsubscribe sila. Nangyari na yan guys, no? Kayo na makakasagot niya. At nakita nyo naman. Basta may issue, buhay na buhay. Ngayon, paano yung iba? Di ba? Like sila Wamos, nagkaka-issue sila, pero sila Wamos lalo tumataas ang views. May issue yun Sila Wamos, di ba? Di ba? Nag-aaway-aaway sila minsan. Pero yung issue na yun, nakakatulong yung patumas yung views nila. Di ba? Real talk yan guys. Pero sabi ko nga, kapag ang issue mo ay personal at talagang negative, babaksak ang views mo. Pero syempre, sabi ko nga, no? Sabi rito, bad publicity can lead to positive result. So, normal yan, guys. Pero hindi ko sinasabing yakapin ang issue. Kung maaari, as much possible, iwasan. Pero hindi may iwasan, at sabi ko nga, nasa mundo tayo ng social media, ang issue ay hindi naiiwasan. No? Sabi rito, good publicity is preferable to bad. But from bottom line perspective, bad publicity is sometimes better than no publicity at all. Controversy in short sells. Totoo yan guys. Like sa showbiz, kahit sa vlog. Kaya minsan may mga vlogger, makikita mo nag-aaway, dada, pero nakakatulong yun. No? Sa perspective ng mga viewers, ano ba yan? Puro negative. Pero aminin natin, nanonood pa rin tayo at nakikinig sa mga issue. So, nabubuhay yung community doon. Kaya sabi di tama to guys, no? Yung bad publicity, no, is sometimes better. No? Lalo kung artista ka, tulog yung karir mo. Minsan, ginagawa ka ng chismis ni Christian Permin. Tinatapik ka ng mga kritiko. Pero nabubuhay yung pangalan mo. Ganun yung guys, no? Sabi rito, bad publicity is sometimes better than no publicity. No? Ibig sabihin, kung okay na meron kang bad publicity, kaysa wala kang publicity at all. Controversy, in short, sells or bumebenta. So, umaangat yung ano mo. Ngayon, no, meron pa nga isa pang kasabihan dito. Sabi dito, there's no such thing as bad publicity. No, sabi ko nga sa inyo guys, issue sometimes can help the community to be active. Kaysa wala talagang issue. Kaya masanay na kayo. Pero sabi ko nga, baka magkaroon na naman na idea itong mga content creator na mahilig sa issue. Kaya aminin ko sa inyo guys, madali gumawa ng issue guys Pero no, toxic lang. Yun ang ayoko sa iba, no, tutusin mahirap din magpakilig. Pero mas madali gumawa ng content na puro issue. Ang masakit lang minsan as a content creator, panay issue ka, tapos kakainin mo, kikita ka sa YouTube, pero pambabalahura, useless din. Pero nabubuhay talaga ang mga content creator sa issue. Ganun na guys. Pero totoo yan guys, there's no such thing as bad publicity. So sometimes nakakatulong yun. So huwag kayo mag-worry guys. So take it as a positive.
Pero sabi ko nga, as much possible, iwasan natin ng issue dahil meron din pa rin yan negative factors. Pero sa ayaw at gusto natin, nabubuhay ang community dahil sa issue. Ngayon, tignan natin ang channel ni Rachel. Kung titignan natin dito guys, kasi pinag-usapan, bumababa ang views ni Rachel Morales. Actually, kung titignan natin guys, yes, bumaba siya. Kung i-compare natin noon kesa ngayon, di ba? So, kung titingnan natin, itong sa channel ni Rachel, umabot to, tignan muna natin channel. Meron siyang 380 na uploads, meron siyang 232 subscribers. Ngayon, as of June 27, talaga bumaksak yung views ni Rachel. Umabot ng 26.2%. So, which is normal, sa lahat ng YouTuber, pag talaga yung kasikata mo, nandun ka sa peak, mataas ka talaga. Tapos bigla kang babaksak. O bumababa yung views mo. Normal yan guys. It's a normal thing. Ayun, ang concern ng iba, Sir Merzano, is this a negative kay Rachel? Kasi ang baba ng views niya. Yes, mababa views niya. Pero ang tanong, nakaka-apekto ba? Nakakatulong ba to? Or masasabi ba natin baksak na baksak? Kung ako tatanungin nyo guys, bumaba yung views niya as compare noon. Totoo naman guys, by data nakita natin, Ganun pwede sabihin, negative 57.1%. Bumaksak yung niya. Tapos, yung views niya is bumagsak. Siyempre, pag kinumpare natin yan sa malalaki ang channel, of course, 232k subscriber, kukompare mo sa 1 million, 500k subscriber, siyempre, talagang talo siya. I-compare mo, mababa talaga. Pero ang tanong, kung i-compare mo siya sa mga channel na kasing dami din ng subscribers niya, ang tanong, mataas ba siya o mababa? So, ngayon, tinignan natin, umalap ako ng mga video na same niyang parang entertainment din na vlog. So same, Ito si Liu Moon, meron siyang 136 upload, Pero meron siyang 648k subscribers. So mas marami siya as compare kay Rachel. Pero si Rachel is almost wala pang kalahati, 'di ba? Yung subscriber niya, pero tinalo siya ni Rachel sa views. Kung titingnan niyo yung views niya, ang views niya lang ay 92.5k. Biruin niyo guys 648k ang subscribers niya, pero tinalo siya ni Rachel, meron lang siyang 9.25k. As compare kay Rachel na meron lang 232k subscribers, Wala pang kalahati, wala pang 600 subscribers, at pero meron siyang 2.089 million views. At kung titingnan niyo yung estimate, estimate kinikita ni Rachel, mas malaki si Rachel as compare sa kanya. Kumikita lang siya ng $23 at 370k. 370. Maliit to guys, sobra. Parang wala lang Maning-mani lang kay Rachel. Mas mataas pa nga yung pinakamababa niya sahod. Ngayon, ang tanong, mababa ba ang channel ni Rachel? Of course no. Hindi siya bumaksak. Ito yung sinasabi natin, hindi siya bumaksak. Bumaba lang yung views niya as compare noon, dun sa time frame. Sa time frame niya talaga guys, bumaba siya. Of course, yan di ba? Pero makikita mo, bumababa siya pero hindi siya baksak. Iba kasi yung baksak. Pero yung dating sa subscribers niya, talagang natulog na. Parang talagang wala na, hindi na tumataas yung subscribers niya. Nanatili na lang doon. Di ba? So maganda, napaka-importante na makita natin to. Pinapaliwanag ko lang sa inyo. So hindi siya bumaksak. Iba yung word na bumaksak, iba yung kesa sa bumaba. Ngayon, nakakatulong pa rin talaga ang issue para mabuhay yung kanyang pangalan. At siguro sa iba, hindi ako maiintindihan, pero that's the reality of life dito as a content creator. Kaya sabi ko nga sa inyo, hindi importante ang subscribers. Ang importante pa rin ay views at revenue dito sa YouTube. Di ba? Kaya nagulat, Sir Merzano, how come na marami kang views, mataas ang views mo? Yes, kahit maliit ang subscribers ko, wala pang 100k subscribers, pero mataas ang views ko. Kasi doon ako nakafocus, doon sa views. At ganoon din naman si Rachel. Para sa akin, for me, Rachel, kailangan niya lang maging innovative. Ito yung sinasabi ko na gusto kong aralin ni Rachel, yung about sa mga social media. Kasi content creator na siya. Actually, aralin lang ni Rachel, magdagdag na siya ng innovation sa kanyang mga vlog, tataasan siya, views niya. Kailangan niya lang dagdagan. Huwag siya mag-focus sa isang niche lang. Like Kalinga Prab. Kalinga Prab is a very innovative person. Very innovative vlogger. Tama yung sinabi niya. Content creator siya. Kailangan niyang
mag-focus sa content niya. Siyempre, palakasin yun. Kasi content creator ka nga eh. Kailangan mo talaga ng views. Yun ang point dun, guys. Huwag tayo magpaka-impokrito. No? Ngayon, kung si Rachel lang maaara niya paano yung short film, kahit ano lang, guys. Dagdagan niya ng short film like ginagawa ni Kuya Bal. Si Kuya Bal tumaas yung views niya because of very innovative si Kuya Bal. Napansin niyo, guys, no? Iba-iba yung atake ni Kuya Bal sa kanyang mga video ngayon, mataas yung ni Kuya Bal. At Kalinga Prab, no? So may matutunan tayo kay Kalinga Prab, kay Kuya Bal. No, ang sinasabi ko lang dito, guys, yung mapagkamalian, kailangan talaga ni Rachel ng innovative. No? Tingnan pa natin yung ibang mga channel. Ito, katulad nito, guys, no, mas mataas pa rin siya kay Rachel. Si Rachel meron siyang 232, ito meron siyang 294K. At ano to, guys, gamer siya, babae din, no? Although si babae din siya. Kung titignan niyo, guys, no, mas mataas pa rin si Rachel. No? Kasi 1.5 lang yung views, ang views, tama, total. Pero si Rachel, tingnan niyo naman, guys, 2 point, di ba? Although, kung i-compare mo siya, mas malaki ang subscribers niya, 294. Okay, di ba? So, kung i-compare na si Rachel, baksak ba? Hindi siya baksak. Bumaba lang yung views niya. No? Pero hindi siya talagang bumaksak. Makikita niyo naman dito, guys, nananatili pa rin, very constant ng galaw ng views ni Rachel. No? Wag lang natin siya i-compare syempre sa mga malalaki ang subscriber at talagang matataas ang mga mataas ang subscribers, di ba? So ganoon. So, yan. So, kaya kung tatanungin sa mga followers ni Rachel Morales, okay na okay pa rin po channel niya, no? Pero ang sa akin lang, no, maging innovative si Rachel. Ano sila? This is a challenge for them as a content creator. Ngayon, punta natin si Ruel of Malalag. Ruel of Malalag, tingnan natin, guys. Ruel of Malalag, baksak ba siya? No. Bumaba lang yung views ni Ruel. Pero, pati subscriber, bumaba, no? Almost 50%, more than 50%, 61.5% ang kinabaksak niya. At the same time, kung titignan nyo, guys, bumaba din ng 16.2. Pero hindi siya baksak. Kasi kung titignan natin yan, guys, no, dun sa similar channel, ilan yung ni Ruel? Ayan, tingnan natin. Si Ruel is meron siyang 392K. Ngayon, hanap tayo ng mas mataas. Ito, 400. Entertainment na lang, si Rookie Bizarre. Tingnan natin kung sino mas mataas. Ito, meron siyang 410K subscribers. No? So, i-compare natin. No? Kapag kinumpare mo yan, guys, no, mas malaki pa rin si Ruel. Mas mataas yung subscribers niya. No? As compared kay Ruel, no, 380 lang, pero tingnan nyo na yung views niya. 385 lang. Wala pang milyon. Ang kinikita niya maliit din. Pero hindi mo sasabi baksak yan. Siyempre, pag kinumpare mo sa ibang niya, mas mataas pa rin siya. Diba? So, nakikita nyo, guys, yung punto ko, no? Kaya, yung sa mga followers ni Ruel tsaka ni Rachel, huwag kayong mag-alala. Pero syempre, guys, do your best na manood, supportahan, at syempre, don't skip ads. Yun ang pinaka-importante. Yung revenue. Yung tatandaan nyo, guys, revenue, mga super chat, yun ang importante sa lahat, guys. Pero yung views, ito for me, bumaba siya, pero hindi pa siya baksak. Pero syempre, kung ako kay Ruel, as a content creator, kailangan niya maging innovative din. Like Kalinga Prab. No, hayaan nyo yung mga basher. Sabihin, because kay charity vlogger kayo, banto. Mo? Kung gumawa man sila ng innovative na mga vlog, kung yun ang makakatulong at makakatulong pa sa ibang tao, di ba? Maging innovative sila sa mga vlog nila, dagdagan nila ng comedy, haluan nila ng music, or whatever it is, as long as makakatulong sa kanilang channel, at the same time, makaka-generate to ng income at makatulong sa kapwa. Ngayon, ngayon iba na ang generation ngayon. Hindi ka pwede mag-focus sa isang niche lang. Kailangan mo talagang dagdagan. So, advice ko lang po yun. Hindi ko po sinasabing tama ako. But still, guys, mataas pa rin yung kinikita ni Ruel. 1.1 hanggang 17.4K. Malaki yan. Diba? So, yun yung sana makukuha nyo, guys. No? Yun yung point to dito. So, huwag kayong mag-alala. Pero, syempre, do our best na supportahan sila, guys. No, kaya sa mga nagtatanong sa akin, issue ba nakakasira ng views? It depends. No, para sa akin, issues sometimes community, no, it makes the community active, no. Kaya ang kailangan lang natin diyan, syempre guys, for me, no, as a reactor, iwasan pa rin yung issue dahil basta issue in general is okay, pero iwasan lang nila ang negative issue na personal. Kasi pag may mga personal na issue, minsan di ko nila lahat. Minsan, nakaka-apekto yan.
no? Pero syempre, sabi ko nga, as time goes by, may mga issue nakakalimutan, 'di ba? So later on, tataas, bababa, tataas, bababa. Ganun lang po yung social media. Ngayon po, nasabi po o mali, i-correct nyo po ako. Pero para sa akin guys, ay nagsasabi lang po ako ng based sa aking experience, sa aking observation, at based ito sa nakikita at napapanood. At pinakita ko naman sa inyo guys, no? Nagbigay ako ng example, pinakita ko yung mga similar channel nila, na nakikita nyo guys, mataas pa rin ang views nila as compare. Pero syempre, kung i-compare natin sila sa iba, no? Syempre, talaga masasabi natin, bumaba talaga yung views nila. No? Salamat, I hope sana po nakatulong po itong aking review, commentary at pagbibigay ng detalye sa inyo guys dito sa mga vlog ni Ruel of Malalag at si Rachel. Sana po supportahan niyo ako palagi. No? At please comment down below. Ano bang video ng Rochelle serye ni Kalinga Prab ang gustong-gusto nyo at hanggang ngayon pinapanood nyo? Please comment down below. Anyway guys, this is Berzanyo again, and to God be the glory guys. Bye-bye po.